sa IZ. Only in the morning. Only in the morning. Isang napakagandang umaga na naman po at napakagandang araw ng Sabado. Araw ng kalusugan ng Ikarma Health Option. Kasama natin dito si Dr. Glenn Soriano. Kung ano po ang mga sakit na inyo pong nararamdaman ay pwede po kayong kumonsulta kay Dr. Glenn Soriano. Pwede kayong tumawag sa telepono 0968 677 7070 0920-954-8473. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbang nga bigat, naimbang ngagsapa, kada kaya amin na po nga dumdumag tinayto nga programa tayo sapay kumada kayo tinasya at nga kasasaad. Taptang aldaw, iti Sabado. Good morning, Dr. Glenn. Good morning, partner Orly, at good morning sa lahat na naman nakikinig na naman dito sa DWIC. Ito na naman, maganda nga itong morning ng Sabado, magandang weather natin, wala tayong bagyo. Yan, samantalahin nga natin ang magandang panahon at parating yata yung sobrang lamig. Ito na nga, dumating na nga ang mga sipon-sipon. Yan. So weather change, ito, papasok na ito yung mga weather change problems, yung mga sipon, mga allergy, etc. So, kasama dyan ang mga asthma, kasama dyan ang mga changes ang mga blood sugar. So, usapan din naman natin ngayon, diabetes, yung problema sa ating mga blood sugar. Mm-hmm. Ito, kapag ganitong panahon na, Dok, nauuso nga, sabi nyo kanina, ubo, sipon, trangkaso. Ano pong gagawin natin at ano maitutulong na ikarma dito? Well, ito nga yung, lagi ko nababanggit yan, yung weather changes create a disturbance dito sa ating immune system. Maraming mga terms na ginagamit yan, yung immune gap, yung vulnerability time ng ating mga yung immune system na nag-a-adjust, okay? So, yung sa adjustment period na yan ng human body, dapat sandali lang naman yan pero kung mahina na ang immune system, mahirap din humabol itong immune system natin. Mm-hmm. So, ang magagawa ng itong ikarma natin, ito nga ang isang description ng ikarma is an immune booster. Okay? So, wag niyo na maasahan na iinom kayo ngayong umaga ng ikarma at mamayang hapon matibay na. Mm-hmm. Actually, hindi ganun ang usapan dito. Usapan dito is tuloy-tuloy kayo uminom na itong mga immune boosters katulad ng ikarma over a extended period of time, sabihin natin, kahit 1 week na lang, inumin nyo araw-araw yan, after yung parang siguro sinasabi, loading, talagang kakargahan nyo ng katawan ng mga immune boosters, ng ikarma, para yung immune system nyo, kahit anong dumating ng weather changes, yung temperature changes, kahit na may dumating na mga yung viral syndromes, kung ano man yan, ready na may body natin. Pero hindi mo talaga maiwasan na makakalusot ang isang virus o kung ano isang allergen. Kaya, ang ginagawa naman ng ikarma, meron siya mga protective mechanisms at saka meron siya mga
anti-inflammatory mechanisms na tutulong yan sa mabilis na recovery. Mhm. Yan ang ikarma. Anti-inflammatory. Yes. Mayroon bang tinatawag na silent inflammatory? Yung hindi natin nararamdaman na parang ang body natin is kinakalawang na? Meron. Yung nakakatakot, dangerous, yung silent inflammatory process Mhm. is the very popular pero very silent at very yung traitor na cancer. Oh. Okay, cancer is the parang long-term effect result ng an inflammatory process. Okay? Yung inflammation, alam niyo inflammation kilala natin yan doon sa balat natin, konting namumula, namamantal, kati-kati, yan ang inflammation. Okay? Yung inflame kasi parang namumula parang napapaso, ganun yan. Yung inflammation, nangyayari din sa loob ng katawan yan. Hindi natin nararamdaman yung inflammation sa loob. Hindi rin namamaga, parang ano. Hindi nyo nakikita yung inflammation. Yung pamamaga sa loob ng katawan, alam nyo, maraming lugar yan Sa loob mismo ng ugat natin, merong inflammation nangyayari yun. Pero hindi mo mararamdaman yun. Ganon. After a long time, dun lalabas yung simptomas yung intravascular inflammation. Ganon. Tapos, merong inflammation din ng ating mga pancreas. Yun ang starting signs na nakakaproblema sa insulin. Okay? So, yung inflammation sa atay natin, inflammation sa prostate ng mga lalaki, inflammation, ang dami talaga inflammatory processes yan. Okay? So, isang culprit ng inflammatory process, yun sinasabi nila, is yung free radical na ang inaantulad natin parang doon sa kalawang. Yun yung sinasabi ko. So, yung free radical, magkukos yan ng parang corrosion, kati, inflammation. Kung pinabayaan mo inflammation, magkakaroon ng yung kati-kati, yung inflammatory process, kung pinabayaan mo na matagal, nagiging cancer na yon. Ganon. So, importante, loaded tayo sa mga anti-inflammatory at saka yung protective property na ikarma, yung antioxidant na lalaban doon sa mga free radicals na yung simula ng inflammation. Okay. Ang number po ni Dr. Glenn Soriano is 0916-672-6056, 0919-991-7986. Itong cancer na sinasabi nyo, Doc, bakit kapag naramdaman mo na ay huli na ang lahat? Too late na ma-discover mo o makita mo na parang hindi mo na mahabol na gagamutin. Yan nga, kasi May biglaan may bigla. Yeah. Imbis na mayroong stage 4. Yeah. Mayroong dapat sana mag-uumpisa pa lang sa Meron ako siguro mga 2 o 3 yung main reasons why na dangerous ang cancer. First of all, nga yung symptoms niya lalabas, yung symptoms ito yung symptoms, yung nararamdaman mo na may problema. Nararamdaman ng tao. Yung sign, hindi naman na nararamdaman yung tao ng sign pero nakikita ng doktor. Okay? Yung symptoms ng cancer, unang-una, lumalabas yung cancer sa mga lugar na hindi naman wala namang yung sensory, yung perception kung saan man yung bukol yan o kung saan man yung umpisa ng cancer. Hindi mo talaga nararamdaman hanggang sa medyo malaki-laki na. Yung malaki na nakaka-istorbo siya kung doon sa lugar kung saan man siya lumaki, kung saan man siya nagumpisa. Okay? Tapos kung medyo malaki na, yun, nag-iistorbo siya doon sa lugar kung saan siya nagumpisa. Yun ang symptom, okay? Yung pangalawang rason na sinasabi ko, bakit na dangerous naman yung undiscovered, yung undetected, undiagnosed na early cancer. Bakit? Kasi ang cancer, na maraming klaseng cancer, ay kumakalat yan, yung early, yung metastasis ang tawag natin dyan. Tahimik pa siya Hindi pa siya nagpapakita, hindi siya nagpaparamdam, pero nagkakalat na siya ng mga anak, nagkakalat siya ng mga metastasis ang tawag.
So kasi may mga cancer yan na katulad ng prostate cancer, katulad ng kidney cancer, hindi pa nararamdaman, nanganganak na yun. So kaya nga dangerous yung cancer. Una-una, lumalaki, hindi nagpaparamdam. Pangalawa, lumalaki, maliit pa lang, nagpapadala ng mga metastatic na yung mga ambassador niya. So, kung lumabas na yung, naramdaman mo na yung major na bukol, kung saan man may bukol, naramdaman mo na. O sige, ang sagot natin dyan, dalhin sa ospital, ay nakita na sa MRI, CT scan na may bukol. O sige, tanggalin na natin para hindi kumalat. Yan pala, kumalat na. Yun ang problema nun. Kahit na matanggal yung main lesion, yung main bukol, yung una, Tutubo ulit. tutubo sa ibang lugar yun. Ganun. So, yan ang isa pang danger ng yung unmanaged, untreated o napabayaan ng cancer o umpisa pa lang yung inflammation, hindi mo talaga na ginamot. So, hindi ka uminom na ikarma noon pa na sinabi na natin, so yan, nag-develop ng inflammation at naging cancer. Tsaka usapan natin ngayon itong diabetes. Alam niyo yung pagkain ng number 1 food ng cancer cell is sugar. So, itong diabetes, may consider natin na isang cancer na ito. Well, not necessarily. Kung meron kang diabetes, kung meron kang laging elevated ang blood sugar nyo, yan ang iingatan nyo. Pwede bang, you cannot guarantee yung sarili nyo na wala kayong cancer cell. So, kung meron kayong diabetes, all the more, kailangan nyo talaga ingatan ang sarili nyo at kailangan hanapin talaga yung symptoms na cancer. Kasi, yung diabetes, pinapakain nyo kung ano man yung cancer cell na nandyan sa katawan ninyo. Ganun yun. So, yun. So, kailangan talaga ikarma. Una, antioxidation, papatayin niya yung mga free radical na nagkukos inflammation na eventually cancer. Tapos yung inflammation naman, ang ginagawa ng ikarma, susugpuin niya yung mga inflammation na magiging cancer din. So, double purpose itong ikarma natin. So, ito ay karamihan, siguro mga 10% ng kababaihan ay may kumpul-kumpul na bukol, hindi lang bukol na isa. Kasi kung isa, maaring sabihin mo na ito ay cyst. Yung iba naman, may tinatawag dito, Dok, na fibroadenoma. Ano ba yun? Fibroadenoma. Fibroadenoma. Ano po ito? Wala, yung connective tissue cancer yan eh. Kasi alam niyo yung mga cancer, depende yan kung saan siya nagsimulang cancer cell. Kasi cancer pwedeng lumabas sa yung connective tissue, yan yung fibroadenoma. Pwedeng lumabas diyan sa mga duct, yung mga daanan ng mga hormone, ductal cancer. Pwedeng lumabas din sa mga iba-ibang klase mga tissue, ganon. So yung kidney cancer, may prostate cancer, iba-iba na cells ng human body. So yan ang classify ko. Meron mga ibang cells na mas malago, mas mabilis kumalat kaysa yung iba. Ganon. Yung ibang cancer cell, hindi naman siya nag-i-invade sa malayo. Nandun lang siya sa locality kung saan siya nagumpisa. Ganon yan. So, yung fibroadenoma cancer, yun nag-develop yun dun sa mga connective tissue ng human body. Dito sa breast tissue sa mga babae, meron mga fibrous connective tissue yan eh. Ganon, sa breast. Ang breast cancer, meron din siyang ducts. Meron din siyang mga iba-ibang mass nun. Meron siyang mga fat cells, ganon. So, 3 klase o 4 na klase ng cancer na pwedeng lumabas sa breast ng babae. So, kailangan tingnan ka agad yun. Bakit kadalasan sa babae kapag malapit ng darating yung kanilang period, may ano silang bukol? Well, hindi natin alam kung yung biglang nakita o biglang naramdaman. Kaya laki ko sinasabi sa mga yung sa mga nakikinig na babae, kailangan sanayin niyo yung tinatawag natin ng self breast examination. Sinasabi ko mula teenager pa yung mayroong breast. Kapain. Yung habang nagsha-shower, mga ganon, massage, kakapain ng breast para masanay ka dun sa normal mong breast. Kasi kung medyong may edad ka na, at hindi mo naman kung ano yung normal sa'yo,
paano mo alam na yung bukol na yan, dati nandyan yan? Mhm. So yan ang education natin sa mga female na breast cancer. Bata ka pa lang, may breast na, may development ka, kapain mo ng sarili mo. Sa shower, madali lang naman yan eh. Yung sanayin mo sarili mo kung ano yung normal sa'yo. Yung itsura, yung size, yung gano'n yan, yung may dimple, yung may bukol. Kasi yung sa pag-usapan natin dito sa bukol, alam nyo, malaking porsyento ng mga bukol sa mga breast, hindi cancerous. Kasi ang bukol ng breast, para man nagsimula yan, starting din yan sa yung hormone surges ng mga babae, yung estrogen na hormone. Niyan nagkukos ng mga abnormal na growth, yung mga bukol-bukol, at saka nakikita naman sa mga breast masses. Marami dyan yung tinatawag natin na cystic eh. Yung cystic, may laman yan na tubig. So, hindi naman dangerous yun. Iba kasi itsura ng cancer cells sa breast eh. Makikita ang na difference nun sa external pa lang, nakikita na. Tapos nakakapa mo yung mga sanay sa yung breast mass, sanay niya, alam nila, bata pa ako, meron na yan, hindi naman lumalaki, hindi naman sumasakit. So para bang sa akin, very concerned, importante na sabihin natin benign yan kasi sa totoo lang, kung babae, kung alam mo na meron ka ng bukol sa breast, hanggat hindi mo na-diagnose yan ng benign, ay malaking malaking problema sa kakaisip eh. Pwede kang pumayat sa kakaisip eh. Stressful yan. So pwede kang magkakasakit pa sa kakaisip na meron kang cancer na wala pala. Ganun yan eh. Yun ang sinasabi ko sa mga tao. Stress is a very parang contributory factor to illness ng tao. Kung kakapain mo, paano mo mararamdaman ang pagkakaiba doon? Yung isa matigas, yung isa... Yeah, meron talagang technique eh. Kasi mahirap talaga ituro yan eh. Kasi nadidevelop niya. At sa mga babae naman talaga, yung sa breast, siyempre, marami naman yung tutorial sa online, marami. Tapos sa mga clinic, kung talagang meron kayong OBGYN, gano'n. Meron kayong mga gano'n. Meron din yung mga places nagbibigay ng tutorial kung yung paano yung self-breast examination. Meron talaga yun eh. Kahit na hindi ka pumunta sa mga tutorial, sarili mo na lang, kapain mo na lang babae. Every day, siyempre nagsha-shower every day, may sabon. Kasi it should be yung madulas, slippery, para madali kang dumaan. Kasi yung breast tissue, pag kinapa mo na yun, very smooth yan eh. Yan, tapos kung tinaan mo yung kamay mo doon sa mga breast tissue, yung sa side, sa gilid, makakapa mo naman kung mayroong irregularity eh. Gano'n. Yung sa kapa lang. Tapos, meron din, pati itsura na lang eh. Kung nasa loob ka ng mirror sa panyo, makikita mo naman, same size, same contour, at saka yung mga nipple naman. Meron din, yung iba, may dimple, may bukol, ma-identify mo. Pero, ang importante dyan, early detection, ang sabi natin. Ma-diagnose mo. Malaman mo, bata ka, meron ka na ganito. Sige, after 10 years, hindi naman nagbago yan. Ganun pa rin yan, benign. So at least naman malaking ginhawa yan sa pag-iisip mo. Pero kung cancer prone ka, yung hindi nagbago nung bata ka pa hanggang ngayon, 10 years, hindi nagbago, pero cancer prone ka, kailangan meron kang regular na, ang tawag nito ay mammogram. Yun ang diagnostic tool para masundan yung mga diferensya sa breast. Yun. So, paano magkakaroon ng cancer ang isang babae tulad ng breast cancer? Kasi marami tayong mga kilala dyan na inalis na yung dalawang nakakasurvive pa rin. Well, yung question mo paano natin malalaman o ano yung pag-iingatan natin na hindi ka magkaroon ng breast cancer? Well, may ilang mga bagay yan eh. First of all, sinasabi nila yung cancer, like breast cancer, is hereditary. Kung meron na yung grandparents mo, meron yung parents mo, meron din yung mga sibling mo na breast cancer, kandidato ka rin. Well, ingat lang. Kaya, all the more, nung bata pa, kailangan sanayin mo yung sarili mo na examination. Una, genetic yon. Isang malaking bagay na nakikita ko rin is yung nutrition ng tao ngayon. Ang nutrition ng tao, puno ng chemical eh. Yung mga, anong tawag na, yung cancerogenic na pagkain, yung mga processed food, yun. So, isa din yan. Tapos, yung pangatlo, laki nakikita ko, yung environmental dito sa paligid natin, marami na ng pollutants eh. Marami ng chemical na lalangap natin, pati yung mga usok, etc. Marami na ang nasa air natin, nabibreathe natin, na
yan yung mga yung can trigger yung development ng cancer. So gano'n yan. So mahirap talaga i-predict na sa isang tao, isang babae na magkakaroon ng cancer, pero ingat lang doon sa mga sinabi ko. Okay. Makikita mo ba yung mga sakit na ito sa pagdi-discharge o pagbabawas? Mahalata mo ba kung ito ay normal mula sa kulay-kulay ng mga ilalabas natin? Yes, yes. Kasi yung discharges, yung tinatawag na, kung may nakikindi, hindi alam yung term na discharge. Discharge could be normal, discharge could be abnormal, okay? Ano example na normal discharge? Gatas galing sa nipple ng isang babaeng yung nursing, nagkapapanganak lang, may discharge, pero yung discharge niya is gatas. Clear 'yon, okay? Pero yung dalaga pa o matanda na may discharge, yung discharge ay yellowish nana. Yan ang dangerous discharge, okay? Pwede galing sa nipple, pwede din sa isang parang sugat sa tabi, discharge yan, nana. Yung discharge pwede rin fluid, hindi naman necessarily nana, yellowish. It could be clear. Clear discharge, kung saan man parte ng katawan na lumalabas, yung sipon ng tao, discharge din yon, yung mucus yan, clear din yan, di ba? So discharge. So yung galing sa ilong, it could be purulent. Ang purulent is nana. So yung discharge na tao, pwedeng it can be sign of yung may problema. Okay? So yung titingnan natin discharge na hindi naman dapat, hindi naman normal ito. Okay, kailangan attention na natin 'yan, yung mga discharges. Kung nag-discharge ka at may amoy, Yun ang most probably galing sa infection 'yon. Ganun 'yan. Kasi yung amoy na 'yan is a reaction between yung immune system ng yung white cells at saka kinain niya yung bacteria, yung union na yon nagiging nana, nagiging pus, may amoy na yon. so dito mo makikita na matatanda o parang ito na yung signs na talagang may sakit na ito. Yeah. Yung nana o discharge is a sign of infection. Ganon. So, yung on the good side perspective is nana, mukhang ibig sabihin talaga na may nana is active yung immune system mo. May lumalaban. Kung meron kang cancer o meron kang infection na wala ka nana, matakot ka. Wala ka immune system. Walang lumalaban doon sa infection na yon. Ganon. So, importansya ng immune booster para wala ka pang nainom na antibiotic lumalaban na yung katawan mo. Kung malakas na immune system. So makikita natin talagang ang kababaihan is vulnerable sa mga disease na ito tulad ng bacterial vaginosis. Yes, well, yes. O kasi kunyan yung exposure sa mga kung anong sakit-sakit kasi yan yung mga organs na tago na yan, yung very moist at saka walang hygiene, yung bahay ng mga bacteria yun, ganon. So kailangan talaga yung importante yung hygiene. Lalaki at babae kailangan laging malinis, kasama din dyan ang immune system Kasi kung immune system mo walang kwenta, pati yung labas hindi niya napoprotektahan, hindi na-regulate yung pH ng fluid mismo. Importante yan. Kasi yung normal pH ng fluid ng tao, yung sa iba-ibang lugar, acid ito o alkaline, hindi nabubuhay ang bacteria doon sa alkalinity ng lugar na yon. Okay. So paano yan kung ikaw ay isang diabetic? Susceptible ka rin sa ganitong mga klaseng sakit. Yes. Ang diabetic kasi, kailangan importante malaman nyo, ang diabetic na tao, hindi maganda ang yung atmosphere ng katawan. Kasi kung sa diabetic, sa loob ng yung katawan, sa loob ng ugat, ang diabetic nagiging acidic yung sa loob ng yung blood vessels, yung dugo. Okay? Yung extreme case na yan ng diabetic na yung sobra-sobra na is called the diabetic ketoacidosis. So acidic yung dugo. Kung acidic yung dugo, doon mo mararamdaman yung pagod na pagod ka. Kung parang wala kang energy, gano'n yan. At saka sa loob ng katawan, sa ibang places ng katawan, nag-iiba na rin yung
ang tawag nito alkalinity ng body fluids nagiging acidic na rin. Kung acidic ang yung body fluids mo, talagang parang lason na yan kasi dapat ang body fluid more of alkaline. Kaya yung sinasabi nila puro nagpo-promote ng alkaline water, alkalinity, alkalinize, yun ang healthy na yung ng tao. Kung nagiging acidic, marami nagbabago, pati yung external, yung mga skin na flora, lumalago na yung bad bacteria, hindi lumalago yung good bacteria kung sa changes in yung body pH na dulot din ng diabetes. So paano po sinisira ng diabetes ang ating mga ugat dito sa sakit na ito? Well, umpisa natin yan. Yan ang para bang ang tawag nito yung evolution ng yung diabetes, yung mga sakit na. Ang endpoint ng diabetic is yung vascular damage, yung endpoint ng tawag natin. Paano nangyari yon? Kasi yung blood sugar, yung laging high blood sugar, kino-corrode niya yung intima, yung sa loob ng yung blood vessel, yung inner lining ng blood vessel, sinisira ng blood sugar. Yung ganon, okay? Kung para bang ibalik na ko na naman yung comparison niya, yung sa kalawang sa loob ng ugat ng tao. Ngayon, kung maraming kalawang sa loob ng ugat ng tao, kailangan tanggalin yun. Okay? Kung tinatanggal yun, paunti-unti natatanggal, may naiiwan din na lamat dun sa loob ng ugat ng tao. Yung lamat na yon, hindi naman pwedeng hubad ng lagi yon. Kailangan ng tapalan yan o yung sa mga construction terms is mamasilya natin yan. Palitada. So, palitada, yun, para maging smooth uli. Ang ginagamit ng body parang palitada yung internal na yung vasculature is yung cholesterol plaques. Cholesterol. So, yung pinapalitada sa loob ng blood vessel is cholesterol, habang pakapal ng pakapal yung sa loob, wala na makakadaloy na dugo na tama. Okay. So, ano mauunang yung mararamdaman na symptom? Siyempre, yung maliliit na ugat. Nasaan yung maliliit na ugat? Nandun sa paa natin. Mata. Sa mata, sa kidney, sa atay, sa puso. So, yun sa mga extreme na mga diabetic cases, saan natin nakikita yung mga yan? Sa dialysis. Mga bulag. Okay? Sa mga chronic kidney disease dialysis. At saka, yung nakikita natin na yung mga diabetic patient, naglalakad dyan, naglilimp na Bakit? Kasi may sugat sa paa na hindi gumagaling. Bakit? Kasi yung ugat sa papuntang paa, hindi na makadalo yung dugo para yung in-nourish yung sugat para madaling gumaling. So, yun, kitang-kita mo na. So, sa labas pa lang, externally, kung magaling kang yung diagnostician, sabi nila, yung palapit pa lang sa'yo, nakikita mo naka-sunglasses, diabetic na yun. Nakikita mo overweight, diabetic na yun. Nakikita mo papuntang dialysis, diabetic yun. Nakikita mo naka-crutches. Bakit? Lumamagayon pa, diabetic na. Sa labas pa lang, nakikita mo kung sinong diabetic Lumalapit pa lang sa'yo, kilala mo na ang sakit niya. Mm-hmm. So, bakit nabubulag naman yung mga may mga tao na sabi nga natin hindi na nararamdaman yung may nasusugat, may natutusok na hindi niya nararamdaman. Sensorium na affected na yun. Hindi, yung unang tanong mo, yung bulag. Oo. Bakit nabubulag? Balik na naman ako doon sa explanation ko. Ang unang tinatamaan ng mga ugat, yung mga maliliit doon sa retina ng taon, yung retina ng mata, puro maliliit na ugat yun Maliliit. Ngayon, pagka sumabog yung isang napakaliit na artery doon sa loob ng retina ng mata, yan yung bulag yan. Ganon. So, kaya careful ang mga diabetic na kalagi naka-sunglasses para hindi mabigla yung mata, hindi ma-strain, hindi sasabog yung mga artery, hindi mabulag. Yun ang explanation nun. Okay. Yung iba naman na natutusok na, hindi nila nararamdaman. Mamaya amputation na ang kailangan. Karamihan yan sa paa. Kasi, siyempre kung walang nourishment yung extremity, laging usapan natin yan, yung sa mga paa.
Ganon. Sa dulo, Yung sa mga dulo. Hindi nakakarating ang dugo dun eh. Hindi nakakarating ang nutrition. Hindi nakakarating ang mga immune system na panlaban sa infection. O kaya, hindi lang sa infection, kung hindi, yung nourishment ng nervous system doon sa dulo ng paa. Yung nervous system niya kasama yung sensorium, di ba? Para maramdaman yung pain. Ganon. So, kung walang nararamdaman, dahil patay na yung nerve, yun ang explanation na wala siyang nararamdaman at hindi gumagaling yung sugat. Ganun lang yun. Mayroon pong pag-aaral sa India noong year 2020 by Mikala et al. Ito ay na-publish sa isang International Journal of Basic and Clinical Pharmacology. Ano po ang nakita rito sa ikarma o kaya sa naratri na maaring makakagamot sa diabetes, asthma at arthritis o iba pang klaseng sakit? Well, actually, isa ito sa mga yung very frequent na research studies dito sa India at saka China, India, China, yung mga Southeast Asian countries na kung saan malago itong ating Nara tree. Doon sa ibang countries na India, China, iba ang pangalan nila siguro, pero kung titingnan mo scientific wise, it's the same Nara tree. Ibang tawag na, iba ang scientific name. So, etong Nara tree nito, laging ginagamit ng yung previous mga ancestor descendants. Hindi sila gumagamit ng mga gamot-gamot, prescription. Walang mga doktor nun eh. So, ang ginagawa, yung mga albularyo sa kanila noon, yung mga Ayurvedic medicine noon. So, nagtataka itong mga researcher, bakit laging ginagamit yun? Anong mabisa doon? So, in-extract nila sa Nara tree yung kung ano man yun. So, hinanap nila. Nakita nila na yung pterostilbene na yung ingredient na yun ang very active doon sa mga sakit na yan. So, pinag-aralan nila yung ingredient ng Nara tree, na Nara extract, kung paano nakakatulong sa health ito. At nalaman nila na yung Nara extract, it's very efficient in lowering blood sugar. Okay? Hindi lang sa blood sugar, kundi yung elevated na yung lipid sa body, mga cholesterol, yung lipoprotein, yung mga dangerous na cholesterol. Yun, ang ginagawa ng yung Nara extract is binababa yung high levels yun to normal levels, at saka tumutulong yun sa metabolism ng blood sugar at saka yung dangerous na blood fats. Yun ang na-discover nila na itong mga studies nito. Okay. Pakinggan natin yung testimonya ni Catalina Malvida. Ito ay isang diabetic at paano nakatulong sa kanya ang ikarma. Ako po si Catalina Malvida from Malabago, Mangaldang, Pangasinan. 20 years old. Ang ginagawa ko ay sa bahay lang, nag-aalaga ng mga apo. Marami akong ginagawa sa bahay, tulad pag-asikaso sa kanila. Tagalinis ng bahay, naglalaba pa rin. Minsan, sumasakit na ang ulo ko, pati likod ko, high blood, saka diabetes. Minsan nagkakaroon din ako ng UTI. Wala nang nalaman ko may ikarma, sinubukan ko ito uminom. Nang nakainom na ako, nakaramdam ako ng maginhawa sa katawan. Dati ang blood sugar ko 133. Ngayon, naging 120 na, bumaba na. Ang nararamdaman ko noon, na masakit ang ulo ko. Kung minsan, nahihilo na rin. Pati mga likod ko masakit. Sa pagtatrabaho siguro sa bahay, pag-aalaga sa mga anak. Nung malaman ko yung ikarma, sinubukan ko uminom nito. Nagkaroon ako ng ginhawa sa katawan. Wala no ako uminom ako ng ikarma, hindi na sumasakit ang likod ko. Pati ulo ko, wala noon. Wala na, maganda ng pakiramdam ko ngayon. Kaya tuloy-tuloy na yung pag-inom ko ng ikarma. Kaya
Pasalamat ako sa ikarma na natulungan ako nito. Sa mga nakikinig na may high blood, diabetes, at iba pa, subukan niyo mag-take ng ikarma. Doon niyo masusubukan kung anong kabisan itong ikarmati. Okay. Ayan, napakinggan natin si Mrs. Malvida. Dami pala niyang iniindang sakit. Oh, yung mga sakit niyang binanggit niya, ako kinolek ko lahat yun sa yung talagang elevated blood sugar level niya eh. Kasi kung elevated ang blood sugar level mo for a long time, maraming affected na iba-ibang system ng body eh. Yung energy level mo na lang eh, parang hindi mo nakukuha yung energy sa yung blood sugar eh, kasi iba yung pagsusunog niya eh. Hindi nakakarating sa dapat niyang puntahan eh. Kaya parang pakiram lagi kang pagod. Ngayon kung bumalik yung magandang metabolism ng blood sugar at yung energy galing sa blood sugar nakakarating sa mga iba-ibang lugar ng katawan, kung ano man ang diferensya dahil sa kulang ng energy, yan nabubuhay bigla. So nawawala lahat ng symptoms ng nararamdaman bago uminom ng ikarma. So nasa dugo ang parang main source of Yung energy. disease. Oh. Kasi kahit kumain ng may symptom din ng mga diabetic na laging gutom, parang gano'n. O tsaka laging pagod. Kasi parang kahit kumain siya, hindi naman nadadagdagan yung energy nila. Parang lalo napapagod. So ang problema nun is yung kinakain nila o yung stores ng energy hindi nakakarating sa dapat niyang papuntahan, ganon. Lalo sa utak, sa puso, sa mga ganon. Walang nangyayari sa energy, kaya laging pagod, fatigue, at saka yung apektado lahat ng system ng body na hindi nagfa-function properly because walang energy source. Yung ang problema, may mga nakakaramdam ng pagod. Siyempre, kapag nakaramdam ka ng pagod, inaantok, matutulog ka. Pagkagising mo, pagod ka pa rin. Parang laging low bat. Oh. May tinatawag ata nitong fog brain, Doc. Fog brain ay yung fog brain, yung malabo lagi mag-isip. Yung foggy, the fog, para malabo. Fog brain. Kasi yung exhausted na yung brain mo at saka kulang yung energy. Kasi ang ginagamit din ng ang brain is glucose din eh. Glucose is also the energy source ng brain function eh. Kasi may tinatawag natin na neurotransmitters eh sa utak eh. May kuryente din ng utak eh. Pero para gumana tama ang kuryente, kailangan ng energy source. Ito blood glucose din eh. Kung mahina ang transmission, para hindi nakakaisip ng tama, hindi nakakaisip ng matino, hindi ka nakaka-anticipate, hindi nakakatanda in memory, tawag ka fog brain, yung talagang malabo pag-iisip eh, ganun. So, walang matino. So itong insulin, natural na nandun na sa katawan ito. Yes, well, insulin is a natural hormone produced by the pancreas ng body, okay? Pero liwanagin ko ang role ng insulin. Insulin is the transporter, ang tawag natin doon. So yung pancreas nag-produce siya ng transporter, yan ang insulin na kinukuha niya yung blood glucose sa loob ng ugat at dinadala niya sa loob ng cell. Ganun. Okay? Napag-usapan natin ito para maintindihan ng public. Ano ang insulin? Insulin is the rider dito sa natin yung mga panda, yung mga delivery boys, mga ganon. Sila yung insulin. Ngayon, kukunin yung package dun sa sender. Okay? Dadalhin yun dun sa receiver. Yung insulin, yan yung delivery boy. Ngayon, kukunin niya sa pancreas, i-deliver niya sa kidney. Hindi. Kukunin niya yung blood sugar. Hindi, yung delivery, ang tawag nito, yung insulin na gawa ng pancreas, umiikot yan sa blood natin. Yung delivery boy. Pipick up siya ng blood sugar doon sa loob ng dugo. Doon siya. Kukunin niya yung blood sugar, i-deliver niya sa loob ng cells. Ganoon. Dideposit niya ron. Yung cells, kung wala yung delivery system, yung insulin,
walang magdadala sa kanya ng energy. Okay? Meron pa isang step nga nun eh. Yung cell mismo, meron siyang tinatawag na receptor. Yan yung tao mo sa bahay nang tatanggap ng package. Ganun yun. So, kung yung receptor mismo hindi marunong tumanggap ng package, hindi deliver nito si insulin, yung delivery boy. Yun ang konsepto na dapat tandaan ng tao. Yung insulin is the delivery system. Ganon. Na gawa ng pancreas. Kung wala kang delivery boys na gagawa ng pancreas, yun ang magdadala ng... So paano kung yung pancreas hindi na produce ng insulin? Yun ang malaking problema din. Maraming pancreas na nag-produce ng insulin, may problema sa quantity at saka quality. Doon sa pancreas, mayroong pancreas na hindi gumagawa ng sapat ng amount ng insulin. Okay? Madaling remedyoan, dagdagan ng mga yung insulin stimulators. Meron naman pancreas na gumagawa ng insulin, pero maling klaseng insulin. Hindi maganda yung insulin na nilalabas niya. Para bang factory defect yung insulin. Ganun yan. So, i-translate ko na naman doon sa para maintindihan. Factory defect yung delivery boy. Yung delivery boy, nagbibisikleta lang, hindi nagmomotor. Hindi mabagal, di ba? Yun ang problema. So, bakit ka ang isang diabetic ay nag-i-insulin? Yun. So, yung insufficient amount of insulin na galing sa pancreas. So, yung insulin, yung galing sa labas, ini-inject yung insulin sa kanyang body para magkaroon ng mas maraming delivery boy. Ganun, para madala yung blood sugar na available naman pero hindi madalas doon sa papuntahan doon sa cell. So may pagkakaiba ng insulin sa glucose. Yeah, yung insulin nga. Insulin is the delivery system. Okay? Yung glucose is the product. Ganon. Okay? Nadadalhin doon sa loob ng cell. Pero yun. So, kailangan malino yon. So, yung the diabetes is a problem, could be a problem of different things. It could be a problem with the pancreas, it could be a problem with the insulin, it could be a problem with the receptor, gano'n. So, may mga lugar yan na dapat na titignan sa diabetic. Anong problema niya? Wala siyang insulin, di-inject na lang insulin. Anong problema niya? Yung receptor o may receptor, para bang defective receptor. Blood glucose, baka walang glucose sa loob ng ugat. Mahina talaga ang kumain ng tao. So, yan, mga areas na dapat i-investigate sa diabetic. Yung nga nagtataka yung mga ibang diabetic na kung saan, bakit diabetic ako, mataas ang sugar ko, ba't ba ako naglalagyan ng insulin? Parang ganun eh. Nga, tama. Kasi mataas nga yung blood sugar niya. Sasaksakan siya ng insulin para ma-deliver yung blood sugar doon sa dapat niya puntahan. Yun. Kung intindihin mo yung analogy natin na yung insulin is the delivery boy. Siya magdadala. Di ba? Kung maraming packages dito sa Dagupan, wala naman delivery boy, hindi nakakarating yung mga packages, di ba? Ang naghihintay na nga yung recipient eh. Nandun na nga sa yung sa kanilang center. Pero walang nagdadala ng delivery dahil baha. Di ba? Ganun yun. Ayun. Okay. So, malinaw na naman ang explanation sa atin dyan ni Dr. Glenn Soriano, yung mga nagtatanong sa ating mga diabetic. Meron pang tinatanong kanina saan na yung tanong dito kanina. Natanong na natin yung ibang sintomas, yung hindi normal na pag-discharge, kasama na yung pagbawas ng tao dito, yung hindi normal na pag-discharge sa doc. Makikita mo rin sa kulay ng pupo mo kung ikaw may sakit o wala. Waste, yung fecal waste. Fecal waste. Di na-discharge ko niyan. Fecal matter. Well, yun, isa, yung bowel movement, yung itsura ng bowel. At saka yung sa pagbabawas, alam nyo, dagdag ko naman doon sa everyday magbawas ka every day, okay? Pero dagdag ko na yung quantity at saka quality ng bawas every day, okay? Meron akong natutunan doon sa isang mga seminar dati. Gaano kahaba dapat ang ilalabas mo? Di yung mula sa dulo ng daliri mo hanggang sa siko mo. Yon. Kasing taba din ng isang hotdog. Ganun lang. Yun ang normal. Kasi yun ang haba ng yung rectosigmoid sectum kung saan nag-storage yung dumi.
Ganon kahaba yun eh. So, yung quantity yung sinasabi ko, dapat kasing haba na mula sa dulo ng daliri mo hanggang sa siko mo, ganon karami dapat na lumabas na kasing taba ng isang hotdog. Ganon karami. Kahit na isang buo o putol-putol, basta ganon karami. Okay, so yan ang quantity. Ang quality naman, syempre quality, kasama dyan yung kulay, yung odor, at saka kung ano man yun. Kasi yung kulay, dapat brown, kung sa matingkad o kaya may pula-pula, may dugo, may problema. O yan yung quality. Kung minsan Yung dilaw. Minsan dilaw. O normal naman eh. Kung sobrang dilaw, baka meron kang problema sa yung mga gallbladder. Gano'n. Kasi nandun yung gastric juices eh. O odor pa. So color, consistency. Kung masyado malabnaw, diarrhea, hindi rin tama yon. Okay? So dapat solid. Kung minsan may itim din eh. Yung itim, meron din. Kasi mga dyes yan. Pwedeng normal yon. Pero yung ala dinuguan, pwedeng oxidized blood yun. So, i-investigate mo yung merong ang ulcer sa tiyan. Unless kumain ka rin ng ganon. Dinuguan. Kasi kung minsan mayroong kakain ng prutas na dragon, Dragon fruit. Dragon fruits. Tapos mag-discharge siya. Akala niya nag-discharge siya ng dugo. Importante talaga do sa yung sa science ng yung pagbabawas mo lang di quantity, quality, di ba? Takal natin ang kulay, ang consistency, tapos yung odor pa. Yung odor. Yung odor. Dapat konti lang ang odor, normal na odor. Kung hindi ka nagbawas ng 3 araw, ay, sabi ko. bakit yung iba, kung nagbabawas parang kambing? Ha? Ganun lang, bilog-bilog, 3, 4. Ayun, sign of cancer yun. Ano tawag natin dito sa... Intestinal obstruction. Kasi yung lumen ng intestine mo, yung malaki yun eh. Parang hotdog, kayang-kaya isang hotdog, di ba? Sa loob. Kung masyadong masikip sa loob, di iipitin niya yung dumi. Iipitin niya, gagawin niyang bola-bola. Tapos putol-putol. Yung parang tayo ng kambing, di ba? Maliliit. Yun ang sign ng intestinal obstruction. Anong tawag na cancer yun? Yung... colon cancer. Colon. Kaya nga, so... Parang signs daw yun eh. Sign ng colon cancer, kasama lang natin sa sinabi ko, yung quantity at saka quality. Okay. Yung quantity... Sama ng amoy. Sa quantity naman, ang colon cancer, kunti-kunti. Quality, yung pabilog-bilog, quality, baka may amoy pa, baka may dugo pa, ganun. So yan yung mga diagnostic tool na mga... Doon na lang sa pagbabawas mo, makikita kung anong sakit mo. Yun. Sa kababaihan ito, yung abnormal na kanilang pagdurugo o menstruation. Yun. Ano naman ang maidudulot nito? Kailangan ba itong ipa-check up na rin? Baka... Yan ang primary symptom ng isang very common na disease na sinasabi natin na yung PCOS. Yung ovarian cystic, yung polycystic ovarian disease. Yung gano'n yan. So, yung nangyayari nyon, kasi yung abnormal na hormonal system niya, sobra at imbalance, dumadami yung cyst ng ovary, dumadami ang cyst ng ovary, yung disrupt ang normal function, kaya yung menstruation niya, minsan masyado marami, minsan konti, laktaw, hindi regular. So yan yung polycystic ovary disease. Yung kung abnormal na ang Yun ang pagdurugo. pinaka-common ng mga babae. Yung mga hindi nabubuntis, hindi nganganak, lagi irregular ang mens nila, ganon, marami, konti, o minsan wala. Yun ang very common. Yung others, sabihin ko, mga stress din yun, ganon. Pagkatapos ba ng intercourse, dapat ka bang umihi? Hindi naman. Bakit? Hindi, Walang connection. necessarily. Not necessarily. Okay, walang connection yun. Kasi tinatanong dito, yung may pagdurugo pagkatapos ng pagtatalik. Well, sabihin, para lagi ba o first time, yung mga valid na questions eh. Kasi kung lagi, matagal na, ay kailangan ng OBGYN para ma-investigate. Baka nagkataon, naabutan siya ng kanyang menstruation after the... Well, kung immediately after yung period, kailangan may reason. Pero kung walang reason talaga,
kailangan talaga investigate yon ang proper channel, idalhin sa OBGYN para ma-examine. So, ang ikarma ba, nakakatulong ito sa tinatawag nating menstruation? May, Yes. may ano dyan sa menstruation na yan? Well, yung hindi ko talaga Dysmenorrhea. Hindi ko Okay. talaga ma-connect directly ang mechanism niyan. Okay? Pero marami tayong users yung incidental at saka sadya na meron silang menstrual problems, irregularity, masakit, etc. Na uminom ng ikarma after 2 to 3 months nawala yung previous na symptom nila na dysmenorrhea o kaya yung irregularity. Ganun yan eh. So, ako explanation doon is yung ginagawa ng Nara extract, yung Terostilbe, nire-regulate niya yung hormonal cycles ng babae. Kasi, yun, balik na naman ako sa inflammatory process. Yung gland, yung uterus, ito yung glands na nagsisecrete ng estrogen, yung female hormone, may inflammation. Kung may inflammation yon, pangit yung daloy ng hormones ng babae. Kung gamutin mo yung inflammatory process ng ovaries at saka yung uterus, manonormalize yung menstrual cycles. Yun yan. Okay. Yung mga dalaga dyan, o dalana, byuda, separada, kulang ng ayuda. O ayan, maganda yung advice ni Dr. Glenn. Pero may tanong dito si Joseph Toledo. Palaging tuyo ang lalamunan. Sign po ba ito ng diabetic? Kasi nauuhaw ka palagi. Well, indirectly, maraming kasama dyan na diagnosis eh. Pero yung indirectly nga, yung laging thirsty, lagi nauuhaw, yun eh, could be a symptom of diabetes. Kasi ang elevated blood sugar, kung mataas yung sugar content ng blood mo, nagiging ang scientific term na hyperosmolar yung dugo mo. Kung hyperosmolar, yung tubig sip-sip paloob ng ugat. Yun. So yung tubig sa paligid ng ugat, sisip-sipin niya lahat yun. Kung yung ugat nandun sa malalamunan, kukunin niya lahat ng moisture at tubig nandun sa lalamunan, yung lalamunan mo tuyo. Nararamdaman mo. So yan talaga magiging symptom ng high blood sugar. Okay. So, daming mga listeners natin ngayon Importante talaga matuto. Kasi ang taong naintindihan ng sakit, madali mong gamutin. Pero yung tao hindi nakakaintindi ng sakit, katulad ng kung hindi mo naintindihan ang sakit mo, hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa at anong kailangan mong gawin. Yun nga ang problema eh. May sakit ka nga, may gamot naman. Ayun, may gamot. Yung iniinom mo gamot, hindi para doon sa problema ng sakit mo. Yun ang ini-explain natin. Para maintindihan mo, the best patient is the educated patient. Yun ang gagawin natin. Okay. Good morning kay Merly Nicolas, kay Joseph Toledo, Sarlo Gonzales, Mario Ico, si Cecilia Morante, si Jolins Antipolo, si Nick Nock Tolentino, si Kapitan Richie Gomez, at kagawad si Kagawad Jerry, si Nida Mundaris Obispo sa California ito, Doc. Nakikinig siya. So, baka magkita-kita kayo doon? Yes, sa California. Yung mga na dyan sa California, kita-kita tayo sa January 7 to 17. 2 weeks ako dyan. Pero, I think December. Kailan ba yung alis nyo? 25, Christmas. Oy, Christmas. Christmas muna kayo rito. Christmas in the air. Christmas. Maganda yan Roberto Anemer, si Renato Hubillanos, si Nick Carreño, dyan sa Calasiao. Happy Puto Festival. Mamaya, street party sa harap mismo ng Victoria Magic. Si Manong Ben Hubillanos, good morning po sa inyong lahat, yung mga avid listeners natin dito. Sina Engineer OG Cornel Bintinilla, si Rini Cruz dyan sa Orbistondo, si Dr. Nathaniel Floyd Aquino, si Raimundo Addison, at si Sophia Matias dyan sa United Kingdom.
lahat na po ng nakikinig sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama na si Joey Mendoza Daroy. So, thank you very much, Doc. Ngayon, siyempre, maraming kainan, maraming party-party. Yes, Ano yes, pong yes. i-advise natin sa ating mga avid listeners? Yan. Kaya lagi natin sinasabi niyan, huwag nyo i-zero naman yung luxury na gano'n. I-moderate nyo na lang. Isabay nyo ang ikarma dyan sa yung mga binge nyo na kung ano, lechon, yung mga tatamis, gano'n yan. Kailangan may suporta. Pero kung hindi kayo mag-indulge ng konti-konti lang, ano ang kasayahan ng inyong holiday? Indulge ng konti, sabayan nyo ng ikarma, enjoy the holiday. Yan ang less stress. Masarap kasi kumain eh. Ganitong panahon, taglamig, ay talagang bilo ang kainan dyan. Tulad ni Steven Arenas. Matakaw yan sa pulutan. Good morning din kay Kagawad Mirna Tihada Esteves. Kasama natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Ang inyong lingkod, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa